Pagbalik sa Pilipinas, sa Senate Detention Facility dadalhin si Alice Guo kung saan makakasama niya si Sheila Guo. Muli namang iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na mananagot ang lahat ng sangkot sa pagpuslit palabas ng bansa ng dating alkalde. Balitang hatid ni Chino Gaston. Kung sino man ang tumulong na makaalis sa bansa, si dismissed Bamban Mayor Alice Guo pananagutin ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Nang tanungin kung sino ang masisibak, Oh, you'll find out soon enough. Hindi lang namin sila sisibakin, kakasuhan pa namin sila. Dahil ang kanilang ginawa ay labag sa batas at against all of the interests of the Philippine judicial system. huling nasilayan ng publiko si Alice Guo noong May 22 sa pagdinig ng Senado tungkol sa mga iligal na aktibidad sa mga pogo. Matapos ang halos 3 buwan, August 19, pumutok ang impormasyong nakaalis na si Guo sa bansa noong Hulyo pa lang at nakarating na sa Malaysia, Indonesia at Singapore. Isang araw pagkatapos niyan, August 20, dumating si Guo sa airport sa Indonesia. Noong araw ring yun, naharang sa Batam, Indonesia ang sinasabing kapatid ni Alice na si Sheila at kinakatawan ng Lucky South 99 na si Cassandra Ong. Sa kamara nakadetine si Ong dahil sa contempt order laban sa kanya, bunsod ng di pagsipot noon sa mga hearing. Sa Senado naman si Sheila Guo at sa parehong detention room sa Senado inaasang idediretso si Alice Guo kapag napabalik na ito sa Pilipinas. I assure the safety talaga. And kung kailangan magdagdag ako ng personnel to guard them, 24/7, we will do it. Magkasama sila sa kwarto at papayagan din gumamit ng cellphone. Hindi naman sila nakakulong. Sinaserve na yung contempt order. Pero tutol dito si Senador Win Gatchalian. Kung gusto niyang tumawag at makausap yung kanyang abogado o ibang gusto niyang kailangan kausapin, dapat gumamit siya ng cellphone outside of the detention cell, yung common cellphone. At may permission, of course, sa ating Sergeant at Arms. So, yan ang nature ng detention no? Hindi naman at ma-avoid rin natin yung contact niya sa ibang mga taong sa labas. Hindi natin alam kung sino pa yung mga pwede niyang kausapin. Alam natin may link siya sa sindikato, baka makausap niya itong mga sindikato. Ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, marami pa raw tanong kay Alice. Gaya kung sino-sinong opisyal ng gobyerno at mga tauhan ng law enforcement agencies ang kanilang kasabwat sa pagpapalaganap umano ng iligal na pogo sa Central Luzon. I am fully expecting magsasalita na siya ng kumpleto at makatotohanan kasi patunay itong pag-aresto sa kanya na hindi siya makakatakas talaga. At yung mga tumulong sa kanyang makatakas, hindi namin sila tatantanan. Sa pagdinig ng Senado, naungkat ang tungkol sa isang gusali sa Parañaque na nagbabahay umano ng illegal na pogo operation. May opisina umano rito, ang PAGCOR. Yung license po na yun ay kanselado na rin. As of May 27 po, tinanggap na po nila at ang cancellation order dahil sa mga violations. Karagdagang measures po after the Banban and Porac incident, maglalagay na po kami ng tao 24/7. Kaya po Senator Tulfo, yun po ang naging dahilan kung bakit po itong mga inspektor namin ay nagrekomenda sa amin ng 9 violations po. Pag-cordon, sir, let me just finish. Kolektor para sa lagay. Tinanong ng mga senador ang PAGCOR, DOLE at PNP kung kamusta ang pagpapasara sa naturang 208 illegal pogos sa buong bansa at kung nag-i-empake na rin ba ang 41 pogo na legal pa hanggang December 31. Ay nanunsyo ng Bureau of Immigration yung pagkakansela po ng mga 9G visas. Hindi naman pwedeng sa December 31 lang makakansela yung mga visas na 9G dahil pag ganon, unang-una, paano aalis yung mga nasabing foreign workers? Dito po tayo sa na-canceled alien employment permit. Ang na-cancel namin sa NCR as of 2023, 24,361. Ang Central Luzon, 513. Calabarzon, 2,121 at Region 10, 67. Ngayon, kung sila ay pinauwi ba o hindi pinauwi,
Ang aming sagot po yan, ibinibigay namin ito sa BI at sila ang nagpapacilitate. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.